Sa isang piging pamilya, biglang sinabi ng aking anak na si Clarita, perma na ang titulo. Simula ngayon, may bagong may-ari na ang bahay na ito. At isinigaw niya sa lahat, bisita na lang dito ang nanay ko. Ang katahimikan ay agad bumalot sa silid, brutal, na para bang sinipsip ang lahat ng hangin. Parang mga estatwa ang mga bisita, nakatigil ang mga tinidor sa ere, mga baso sa kalagitnaan ng paglapit sa mga labi. Walang gumalaw. Walang huminga. Si Clarita ay nakatayo sa tabi ng mesa, itinataas ang isang puting sobre na parang isang tropeo. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya dati. Tagumpay, purong kalupitan, kalkuladong panlalamig. Ang sarili kong anak ay nagdeklara sa akin na bisita sa aking sariling tahanan. 65 taon ng buhay. 4 na po sa mga ito ay ginugol sa pagtatayo ng lugar na ito gamit ang aking sariling mga kamay, sa aking pawis, sa bawat pisong naipon matapos bayaran ang mga bayarin at pakainin ang mga bibig na ngayon ay nakatingin sa akin ng tahimik. At inaangkin niya ito bilang kanya. Sa harap ng lahat, puno ang hapagkainan. Puting plato ng Tsina, mga basong kristal na nagpapaaninag ng ilaw ng chandelier, mga napkin na nakatiklop ng may pag-iingat na ako lamang ang nakakaalam kung paano ibigay. Lahat ng perpekto, gaya ng lagi sa aking bahay hanggang sa sandaling ito. Tumingin sa akin ang mga bisita, ang ilan ay may awa, ang iba ay may pagkaasiwa. Ilan ang umiwas ng tingin na parabang ang pagiging saksi sa aking kahihiyan ay masyadong nakakahiya para sa kanila. Ngunit walang nagsalita. Walang nagtanggol sa akin. Walang nagsabi ng kahit ano. Si Benji, ang aking anak, ay nakaupo sa tabi ni Clarita. Ang kanyang tingin ay nakapako sa kanyang plato na parabang ang mashed patatas ay biglang naging pinakakapanapanabik na bagay sa mundo. Duwag. Iyon ang siya. Isang duwag na walang lakas ng loob upang tingnan ako sa mata habang ninanakawan ako ng kanyang kapatid na babae ng lahat ng itinayo ko. Inilagay ni Clarita ang sobre sa mesa sa harap ko na parabang ito ang huling sentensya. Walang personalan na sabi niya sa tinig na iyon na sumusubok na maging matamis, ngunit nagtagumpay lamang na maging makamandag. Kasi sa edad nyo, masyado nang mahirap ang magmaintain ng bahay na ganito. Akala ko mas makakabuti sa lahat kung ako na ang mag-take over. Naiintindihan niyo naman, di ba? Naiintindihan? Ang salitang iyon ay umalingaw-ngao sa aking ulo. Naiintindihan ang ano? Naninakawan ako ng sarili kong anak. Na pinalsipikan niya ang aking lagda sa mga legal na dokumento. Na hinintay niya ang pinakapubliko, pinakanakakahiyang sandali upang ipahayag ang kanyang tagumpay. Ngunit wala akong sinabi. Hindi pa. Dahil ang hindi alam ni Clarita, ang hindi alam ng sinuman sa mesa na iyon, ay alam ko na ang lahat. Alam ko na ng mga buwan, simula noong hapon na iyon. Nakita ko ang mga papeles na nakatago sa drawer ng aking sariling aparador. Simula nang makita ko ang aking peking lagda sa mga dokumentong hindi ko kailanman hinawakan. Simula nang marinig ko siyang magsalita sa telepono sa isang mahinang boses, naniniwalang ako ay natutulog sa aking silid. Wala akong sinabi. Pagkatapos ay nanahimik ako. Naghintay ako. Pinanood ko ang bawat galaw. At habang naniniwala silang ako ay isang walang muwang na matandang babae, madaling lokohin, nagtatayo ako ng isang bagay na hindi nila nakita na darating. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking upuan, napakadahan-dahan. Hindi nanginginig ang aking mga kamay. Tuyot ang aking mga mata. Tiniklop ko ng maingat ang aking napkin at iniwan ito sa tabi ng aking plato. Kinuha ko ang aking pitaka mula sa upuan. Wala akong sinabi. Wala ni isa. Tiningnan ko lang silang lahat. Isa-isa. Nakapinta sa mukha ni Clarita ang nagtatagumpay ng ngiting iyon. Nakatitig pa rin si Benji sa kanyang plato. Ang mga bisita ay mukhang mga estatwa, nag-ielo sa pagkaasiwa ng sandali. Naglakad ako papunta sa pintuan sa harap. Ang aking mga hakbang ay tumunog ng matatag sa sahig na hardwood. Ang sahig na iyon na pinili ko mismo, na binayaran ko gamit ang perang kinita ko sa paglilinis ng mga bahay ng ibang tao sa loob ng maraming taon. Ang sahig na iyon na ngayon, ayon sa isang sinungaling na piraso ng papel, ay hindi na pag-aari ko. Walang pumigil sa akin. Walang sinabi. Sinundan ako ng katahimikan hanggang sa pintuan.
Iniwan ko ang silid na iyon. Iniwan ko ang bahay na iyon. At isinara ko ang pintuan sa likod ko. Ngunit sa sandaling kinuha ko ang aking pitaka at umalis, nawala ang kanyang ngiti nang may dumating na tawag. Narinig ko ang pagtunog ng telepono sa loob. Isa, dalawa, pagkatapos ay ang boses ni Clarita. Hindi na ganoon kasiguro. Hindi na ganoon nagtatagumpay. Hello? Agad nagbago ang kanyang tono. Ano? Hindi pwede. May mali siguro. Huminto ako sa kabilang panig ng pintuan, hindi para makinig, para lamang huminga, para maramdaman ang lamig ng Disyembre sa aking mukha, para payagan ang aking sarili ng isang segundo ng kahinaan bago magpatuloy. Sa loob, tumaas ang boses ni Clarita. Hindi na ito ang kumpiyansang boses mula kanina. Ngayon, ito ay nerbiyoso, natakot. Please sabihin niyo sa akin na hindi ito totoo. May dapat na explanation. Bahagya akong ngumiti, isang maliit na ngiti na walang nakakita, dahil ang nangyari ay eksakto ang plano ko. Bawat detalye, bawat segundo, kabilang ang tawag na iyon. Naglakad ako papunta sa aking sasakyan sa driveway, ang driveway na binayaran ko upang ipaayos, ang mga rosas na inalagaan ko sa loob ng maraming taon, ang landas na bato na inilagay ko gamit ang aking mga ipon, lahat ng akin, legal na akin. At malalaman ito ng lahat. Umupo ako sa sasakyan at isinara ang pinto. Noon lamang, sa privacy ng espasyong iyon, ko pinahintulutan ang aking mga kamay na manginig, kahit kaunti lang, hindi dahil sa takot, mula sa naglalaman ng galit, mula sa natapakan na dignidad, kundi pati na rin mula sa ibang bagay. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapangyarihan. Kinuha ko ang aking telepono mula sa aking pitaka. Dinyal ko ang numerong na isave ko sa loob ng mga linggo. Tumunog ito ng 2 beses. Miss Garcia, sabi ko, kalmado ang aking boses. Si Elena, magtanggol ito. Nangyari na po ang lahat gaya ng plano natin. Oras na para ituloy ang susunod na phase. May maikling pagtigil sa kabilang dulo ng linya. Sigurado na po ba kayo, ginang magtanggol? Kapag ginawa na natin ang susunod na hakbang, wala nang atrasan. Ganap na sigurado, sagot ko. Gusto kong malaman ng anak ko kung ano ang pakiramdam ng mawala ng lahat. Gusto kong maintindihan niya na ang pagmamaliit sa isang 65 taong gulang na babae ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Ibinaba ko ang telepono. Inilagay ko ang telepono at pinahintulutan ang aking sarili na huminga ng malalim. 40 taon. 40 taon na nagtatrabaho upang bilhin ang bahay na iyon. Bawat pisong kinita sa paglilinis ng mga sahig ng ibang tao. Bawat ekstrang oras na sumira sa aking likod. Bawat sakripisyo para ang aking mga anak ay magkaroon ng disenteng bubong sa kanilang mga ulo. At akala ni Clarita ay kaya niyang agawin ito gamit ang isang peking papel at isang malupit na ngiti. Ngunit nagkamali siya, isang nakamamatay na pagkakamali. Akala niya mahina ako. Akala niya dahil 65 taong gulang na ako, dahil mayroon akong mga puting buhok, dahil mas mabagal akong maglakad, wala akong lakas upang ipagtanggol ang aking sarili. Akala niya kaya niyang nakawin ang aking buhay at mananatili akong tahimik, masunurin, nagpapasalamat na maging kanyang bisita. Pinaandar ko ang sasakyan. Tumingin ako sa huling pagkakataon sa bintana ng sala. Nakita ko ang mga anino na gumagalaw sa loob. Malamang nagpapanik na si Clarita. Malamang tahimik pa rin si Benji, walang silbi gaya ng dati. Hindi bale. Sa lalong madaling panahon, ang lahat ay babagsak sa kanila. Dahil sa loob ng mga buwan, habang tinatrato ako ni Clarita na parang isang pasanin, habang nagpaplano siyang nakawin ang aking bahay, nagtatayo ako ng perpektong kaso upang sirain siya. Mga litrato ng peking dokumento, mga recording ng pag-uusap, mga testimonya mula sa mga eksperto na nagpapatunay na pinalsipika ang aking lagda, isang pribadong investigador na sumubaybay sa bawat kasinungalingan, bawat iligal na galaw. Gusto ni Clarita na maglaro. Perpekto. Ngunit hindi niya alam kung sino ang kanyang binabangga. Dahil ang isang betrayed na ina ay hindi isang mahinang babae. Siya ay isang tahimik na puwersa na naghihintay sa eksaktong sandali upang kumilos. At ang sandaling iyon ay nagsisimula pa lamang. Nagmaneho ako sa mga walang laman na kalye. Malamig at madilim ang gabi.
Ngunit sa loob ko, may isang bagay na nagliliyab. Hindi lamang ito galit. Ito ay determinasyon. Ito ay hustisya. Ito ay ang katiyakan na ang kwentong ito ay hindi magtatapos sa aking kahihiyan. Ito ay magtatapos sa aking tagumpay. At malalaman iyon ni Clarita sa lalong madaling panahon. Nagmaneho ako sa mga walang laman na kalye na walang tunay na destinasyon. Ang mga ilaw ng lungsod ay dumaloy sa bintana. Mahigpit na hinawakan ng aking mga kamay ang manibela na para bang ang pagbitiw ay nangangahulugang tuluyang gumuho. Ngunit hindi ako gagawin. Hindi ngayon. Hindi pagkatapos ng lahat ng pinlano ko. Ang kahihiyan mula ilang minuto lamang ang nakalipas ay nagliyab pa rin sa aking dibdib. Ang boses ni Clarita ay umalinggao sa aking ulo ng paulit-ulit. Bisita na lang dito ang nanay ko. Ang mga salitang iyon, ang lamig na iyon, na para bang ako ay isang bagay na kaya niyang itapon kahit kailan niya gusto. Ngunit ang hindi niya alam, ang hindi alam ng sinuman sa kanila, ay naghahanda ako para sa eksaktong sandaling ito sa loob ng mga buwan. Huminto ako sa isang pulang ilaw. Huminga ako ng malalim 1, 2, 3 beses. Ipinikit ko ang aking mga mata sandali at pinilit ang aking sarili na alalahanin, upang bumalik sa sandali kung saan nagsimula ang lahat, sa sandaling napagtanto ko na niloloko ako ng sarili kong anak. Ito ay 6 na buwan ang nakalipas, isang hapon noong Abril. Nagpunta ako sa supermarket at bumalik ng mas maaga kaysa sa inaasahan dahil nakalimutan ko ang aking listahan ng pamimili. Tahimik ang bahay o kaya akala ko. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking silid at narinig ang mga boses na nagmumula sa silid-aralan. Bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan akong lumapit. Hindi ko alam kung bakit. Isang bagay sa tono ng mga boses na iyon ang nagpahinto sa akin, nagpatigil sa akin, nagpakinig sa akin. Ito ay si Clarita. Nakikipag-usap siya sa telepono. Ang kanyang boses ay masaya, halos euphoric. Sinasabi ko sa iyo, gagana ito, sabi niya. Wala siyang hinala. Perpekto ito. Masyadong nagtitiwala. Masyadong walang muwang. May isang bagay na nagielong loob ko. Kailangan ko lang gawin mo ang hiniling ko, patuloy ni Clarita. Palsipikahin ang lagda sa mga dokumento ng notaryo. Gawin itong malinis. Walang mag-check ng mga papel na iyon hanggang sa huli na ang lahat. Lumaktaw ang tibok ng aking puso. Palsipikahin ang aking lagda. Ano ang kanyang pinagsasabi? Kapag nasa pangalan ko na ang titulo, wala na siyang magagawa, sabi ni Clarita, na tumatawa. At kung susubukan niyang labanan ito, gagawin nating mukhang isang sinel na matandang babae na hindi alam ang kanyang sinasabi. Walang maniniwala sa kanya. Sa kanyang edad, madaling gawin siyang mukhang isang taong wala sa tamang pag-iisip. Ang mga salita ay tumama sa akin na parang mga kamao. Bawat isa sa kanila. Sinala na matandang babae, wala sa tamang pag-iisip. Pinag-uusapan ako ng sarili kong anak na para bang ako ay basura na kailangan niyang itapon. Umalis ako sa pintuan na iyon ng tahimik. Bumaba ako sa hagdan ng maingat. Iniwan ko ang bahay ng walang ingay. Umupo ako sa bench sa hardin, ang isa na itinayo ng aking asawang si Arthur bago siya namatay, at hinayaan ang realidad na pumasok. Niloloko ako ng aking anak. Ang sarili kong laman at dugo. Ang sanggol na pinasuso ko. Ang batang inalagaan ko nang magdamag siya sa lagnat. Ang batang tinuruan ko kung paano magbasa, sumulat, maging isang mabuting tao. Ang batang iyon ay isa ng babaeng nagpaplano na sirain ako. Umiyak ako. Umiyak ako na para bang hindi ako umiyak mula nang mamatay si Arthur. Ngunit pagkatapos ng mga luha ay may dumating na ibang bagay, isang bagay na mas malamig, mas kalkulado. Galit. Hindi ang galit na sumisigaw at sumisira ng mga bagay. Hindi ang galit na nawawala ng kontrol, kundi ang galit na nag-iisip, nagpaplano, naghihintay sa perpektong sandali upang umatake. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tumayo ako at gumawa ng desisyon. Kung gusto ni Clarita na maglaro ng marumi, ayos lang. Ngunit mas maglalaro ako ng mas matalino. Noong hapon ding iyon, nagpunta ako sa bangko. Gumawa ako ng mga kopya ng lahat ng dokumentong may kaugnayan sa bahay, mga orihinal na titulo, patunay ng mga pagbabayad, lahat ng nagpapatunay na ang property na iyon ay akin at akin lamang.
Inilagay ko ang lahat sa isang safe deposit box sa aking pangalan sa ibang bangko, isang lugar na hindi maiisip ni Clarita na hanapin. Pagkatapos ay kumuha ako ng pribadong investigador. Nagkakahalaga ito ng 25,000 para lamang sa unang konsultasyon. Perang kinuha ko mula sa aking personal na ipon. Ipinaliwanag ko ang sitwasyon. Binigyan ko siya ng mga pangalan, petsa, lahat ng alam ko. Ginang magtanggol, sabi ng investigador, isang lalaki sa kanyang 50 na may seryosong hitsura. Ang sinasabi niyo sa akin ay isang seryosong krimen, pagpalsipika ng dokumento, panloloko. Kung mapapatunayan natin ito, maaaring makulong ang inyong anak. Gusto kong patunayan mo ito, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko ang bawat detalye, bawat galaw na ginagawa niya, bawat taong nakikipag-usap sa kanya, lahat. Tumango siya. Magkakahalaga ito ng halos 150,000 para sa kumpletong serbisyo. Handa ka bang bayaran iyon? 150,000. Halos lahat ng natitira sa aking ipon. Perang inilaan ko para sa mga emergency, para sa aking pagtanda. Para hindi ako maging pasanin sa sinuman. Handa ako, sabi ko. At doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng mga sumunod na buwan, namuhay ako ng 2 buhay. Sa labas, ako si Elena Magtanggol, ang mabait na ina, ang mapagmahal na lola, ang matandang babae na nagbebake ng bibingka tuwing linggo at nagtatanong tungkol sa buhay ng kanyang mga anak. Sa loob, ako ay iba, isang strategist, isang mangangaso na naghihintay sa eksaktong sandali upang bitagin ang kanyang biktima. Ang investigador ay nagdadala sa akin ng mga report bawat linggo. Mga litrato ni Clarita na nakikipagkita sa isang lalaki sa mga coffee shop. Mga recording ng pag-uusap kung saan pinaplano nila ang bawat detalye ng pagnanakaw. Mga dokumentong nagpapakita kung paano nila pinalsipika ang aking lagda sa maraming pagkakataon. Bawat report ay sumira sa aking puso ng kaunti. Ngunit pinatibay din ako nito. Natuklasan ko na sangkot si Benji. Ang aking anak, ang aking sanggol, ang mahiyain na batang umiiyak kapag iniwan ko siya sa paaralan. Ngayon siya ay kasabwat ng kanyang kapatid na babae. Wala siyang lakas ng loob na pangunahan ang plano, ngunit wala rin siyang lakas ng loob na pigilan ito. Nanatili lang siyang tahimik. At ang katahimikan, natutunan ko, ay isa pang anyo ng pagtataksil. Natuklasan ko rin kung bakit nila ginagawa ito. Mga utang. Si Clarita ay may malaking utang, mga maxed out na credit card, mga loan na hindi niya kayang bayaran. Siya ay namumuhay ng higit sa kanyang kinikita sa loob ng maraming taon, bumibili ng mga bagay na hindi niya kailangan upang mapahanga ang mga taong wala siyang pakialam. At ngayon kailangan niya ng pera ng desperado. Ang aking bahay ay nagkakahalaga ng halos 20 milyon. Kung magawa niyang mailipat ito sa kanyang pangalan, maaari niyang ibenta ito o ipasubo para bayaran ang kanyang mga utang. At ako, ang kanyang ina, ang magiging kinakailangang sakripisyo para sa kanyang financial rescue. Nakakaawa. Isang araw, dumating ang investigador na may ibang bagay. Isang bagay na nagpabago sa lahat. Ginang Magtanggol, sabi niya, inaabot sa akin ang isang sobre. Nakita namin ito. Ito ay isang kopya ng dokumentong isinampa nila sa notaryo. Malinaw na peke ang lagda. Kumuha ako ng eksperto sa pagsulat ng kamay na maaaring tumestigo sa korte na hindi ito ang iyong lagda. Binuksan ko ang sobre. Naroon ito. Ang fraudulent na dokumento. Ang aking ipinapalagay na lagda sa ilalim, ngunit hindi ito ang aking lagda. Ito ay isang crude na imitasyon. Makikita ito ng sinumang eksperto. Mayroon din kaming iba pa, patuloy ng investigador. Ang notaryo na nagpatunay umano sa dokumentong ito ay hindi umiiral. Ang registration number ay fake. Ginamit nila ang pangalan ng isang notaryo na namatay 3 taon na ang nakalipas. Ito ay isang kumpletong panloloko. May naramdaman akong nagliliyab sa loob ko. Hindi lamang ito galit ngayon. Ito ay katiyakan. Mayroon akong lahat ng kailangan ko upang sirain sila. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong ko. Kailangan mo ng abogado, sagot niya. Isang magaling. Mayroon akong kakilala. Ang pangalan niya ay Margarita Garcia. Magaling siya sa mga kaso ng family fraud.
Kung may makakatulong sa iyo, siya iyon. Nakipag-ugnayan ako kay Miss Garcia noong linggo ding iyon. Siya ay isang babae sa kanyang 40 na may matalinong tingin at matatag na boses. Ipinakita ko sa kanya ang lahat, bawat dokumento, bawat litrato, bawat recording. Sinuri niya ang lahat ng tahimik sa loob ng halos 1 oras. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng direkta sa mga mata. Ginang magtanggol, mayroon kang matibay na kaso. Sobrang tibay. Ngunit kailangan kong magtanong ng isang bagay na mahalaga. Handa ka ba sa mga kahihinatnan? Makukulong ang iyong anak. Maaaring ituring na kasabwat ang iyong anak. Sisirain nito ang iyong pamilya. Sila ang sumira sa aking pamilya, sagot ko ng walang pag-aalinlangan. Gusto ko lamang ng hustisya. Tumango si Miss Garcia. Kung gayon, ipaglalaban natin ito para sa iyo. Nagplano kami. Hihintayin namin na gawin ni Clarita ang kanyang huling galaw. Hahayaan namin siyang maniwala na nanalo na siya. At pagkatapos kapag siya ay nasa kanyang pinakamalaking kumpiyansa, pinakaligtas sa kanyang tagumpay, babagsak namin siya. Ang elemento ng sorpresa ay napakahalaga, paliwanag ni Miss Garcia. Kung maihinala siyang may alam ka, maaari niyang sirain ang ebidensya o tumakas. Kailangan nating iparamdam sa kanya na hindi siya matitinag, upang maniwala siyang nanalo na siya. Kaya naghintay ako. Kumilos ako. Nagpanggap ako. Patuloy akong naging mabait na ina. Ang lola na nagtatanong tungkol sa kanyang mga apo. Ang matandang babae na nangangailangan ang tulong sa pagbubukas ng mga garapon. Naging invisible ako, hindi gaanong mahalaga, eksakto kung ano ang gusto nilang maging ako. At samantala, sa gabi, sa privacy ng aking silid, sinusuri ko ang bawat detalye ng plano kasama si Miss Garcia. Bawat galaw, bawat posibleng sitwasyon, hanggang sa dumating ang gabing ito, ang piging sa Pasko, ang sandaling pinili ni Clarita para sa kanyang grand announcement, para sa kanyang pampublikong kahihiyan. Alam kong darating ito. Binalaan ako ng investigador. Gusto ni Clarita ng isang stage. Gusto niya ng mga saksi. Gusto niyang makita ng lahat na kinukuha niya ang lahat sa akin. At ibinigay ko sa kanya ito. Ibinigay ko sa kanya ang eksaktong gusto niya. Ngayon, nakaupo sa aking sasakyan, hawak ang telepono. Matapos makipag-usap kay Miss Garcia, may naramdaman akong hindi ko naramdaman sa loob ng mga buwan. Kapayapaan. Hindi ito ang kapayapaan ng resignation. Ito ay ang kapayapaan ng isang taong alam na malapit na ang hustisya. Ang kapayapaan ng isang taong nagawa ang lahat ng posible at ngayon ay kailangan na lamang maghintay. Pinaandar ko ulit ang sasakyan. Hindi ako babalik sa bahay na iyon ngayong gabi. Mayroon akong silid na nakareserba sa isang hotel sa kabilang panig ng bayan, isang lugar kung saan ako makakapag-isip, kung saan ako makakapagpahinga bago ang darating. Dahil bukas, magsisimula ang tunay na labanan. At sa pagkakataong ito, magkakaroon ako ng lahat ng sandata. Maliit at simple ang silid ng hotel. Isang kama na may puting mga kumot, isang sira-sirang mesa na gawa sa kahoy, isang bintana na tinatanaw ang isang kalye na nagliliwanag sa mga poste ng ilaw. Walang magarbong, walang hindi kailangan, isang espasyo lamang kung saan ako makakahinga ng hindi pakiramdam na dinudurog ako ng mga pader. Umupo ako sa gilid ng kama. Bahagya pa ring nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, mula sa ibang bagay na mas malalim, mula sa mga taon ng naglalaman ng mga emosyon na ngayon ay nagbabantang umapaw. Tiningnan ko ang aking telepono. 3 missed calls mula kay Benji. 2 message mula kay Clarita. Hindi ko binuksan ang mga ito. Hindi pa. Una, kailangan kong alalahanin. Kailangan kong bumalik sa simula upang maintindihan kung paano tayo nakarating dito. Ipinikit ko ang aking mga mata at hinayaan ang aking memorya na dalhin ako. Nagsimula ang lahat 40 taon na ang nakakaraan. Ako ay 25 taong gulang. Katatapos ko lang pakasalan si Arthur, isang mabuting lalaki na nagtatrabaho sa isang pabrika ng furniture. Nakatira kami sa isang inuupahang apartment na may 2 silid-tulugan sa isang kapitbahayan kung saan maririnig ang mga sigaw ng mga kapitbahay sa pamamagitan ng mga manipis na pader. Ipinanganak si Clarita pagkatapos ng 1 taon.
Si Benji, 2 taon pagkatapos nito, 2 magagandang anak na pumuno sa aking buhay ng layunin, ngunit gayon din sa pag-aalala, dahil ang apartment na iyon ay masyadong maliit, masyadong maingay, masyadong hindi matatag upang magpalaki ng isang pamilya. Naaalala ko ang gabing nagdesisyon kami ni Arthur na kailangan namin ang aming sariling bahay. Nakaupo kami sa maliit na kusina na nakakalat ang mga bayarin sa buwan sa mesa. Naninigarilyo siya. Ako ay nagdaragdag ng mga numero sa isang notebook. Hindi tayo maaaring magpatuloy na mamuhay ng ganito, sabi ko. Kailangan ng mga bata ng bakuran, isang lugar kung saan maaari silang maglaro ng hindi nakakaabala sa sinuman. Bumuntong hininga si Arthur. Pinatay niya ang kanyang sigarilyo sa ashtray. Ang bahay ay nagkakahalaga ng perang wala tayo, Elena. Halos hindi tayo makabayad ng upa. Kung gayon kukuha tayo ng mas maraming pera, sagot ko. Hahanap ako ng ibang trabaho. 2 trabaho kung kinakailangan. At iyon mismo ang ginawa ko. Sa loob ng sumunod na 15 taon, nagtrabaho ako ng walang pagod. Sa umaga, naglilinis ako ng mga bahay sa mga mayayamang kapitbahayan kung saan tinatrato ako ng mga babae na parabang ako ay hindi nakikita. Sa hapon, nagtrabaho ako sa isang labandera. Sa mga weekend, nagbebake ako ng puto upang ibenta. Bawat pisong kinikita ko, matapos bayaran ang upa at pagkain at damit para sa mga bata, ay naisave ko sa isang lumang lata na itinago ko sa ilalim ng lababo. 5 dito, 1 doon. Minsan sentimo lang. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga sentimo na iyon ay naging mga papel de bangko. Nag-overtime si Arthur sa pabrika. Uwi siya na puno ng splinters ang kanyang mga kamay at pagod ang kanyang mukha, ngunit hindi siya nagreklamo. Hindi niya kailanman sinabi na hindi ito sulit dahil pareho naming ibinahagi ang parehong pangarap, isang bahay, isang lugar na amin. Lumaki sina Clarita at Benji nang hindi alam ang mga sakripisyong ginagawa namin. Lumaki sila na may malinis na damit at pagkain sa mesa, na may mga bagong gamit sa paaralan bawat taon, na may maliliit na regalo sa Pasko. Hindi sila kailanman nakulangan ng anumang bagay. Hindi nila kailanman alam na kung minsan ay nilaktawan ko ang pagkain upang makakain sila. Noong 10 taong gulang si Clarita, nagsimula siyang magkomento, maliliit na komento na tila inosente noong panahong iyon. Malaki ang bahay ng kaibigan kong si Sarah, sabi niya. Mayroon siyang sariling silid na may pribadong banyo. Bakit wala tayong ganoon? Dahil nagkakahalaga ito ng pera, paliwanag ko. Ngunit nag-ipon kami. Balang araw magkakaroon tayo ng sariling bahay. Bumuntong hininga siya. Ang lahat ng aking mga kaibigan ay may mga bahay, tayo lang ang nakatira sa kakilakilabot na apartment na ito. Nasaktan ako sa kanyang mga salita, ngunit ipinaalala nila sa akin kung bakit ako nagtatrabaho ng husto. Kung bakit ko sinira ang aking likod sa paglilinis ng mga sahig ng ibang tao, upang balang araw ang aking mga anak ay hindi makaramdam ng kahihiyan sa kanilang tahanan. Iba si Benji, mas tahimik, mas masunurin. Hindi siya nagreklamo tungkol sa apartment. Hindi siya kailanman humingi ng mga bagay na hindi namin maibigay sa kanya, ngunit hindi rin siya nagtanong tungkol sa aming mga sakripisyo. Namuhay lamang siya sa kanyang sariling mundo, hindi alintana ang lahat. Lumipas ang mga taon. Napuno ang lata sa ilalim ng lababo. Inilipat namin ito sa isang bank account. Dahan-dahan lumaki ang account, napakadahan-dahan, ngunit lumaki ito. Noong 15 taong gulang si Clarita, nagsimula siyang magbago. Siya ay naging mas demanding, mas materialistiko. Gusto niya ng mga designer na damit, mamahaling sapatos, mga bagay na nakita niyang suot ng kanyang mga kaibigan, mga bagay na hindi namin kayang bilhin. Ang lahat sa paaralan ay may mga bagong telepono, sabi niya. Bakit kailangan kong gamitin ang lumang ito? Dahil gumagana ng perpekto ang isa na mayroon ka, sagot ni Arthur. Hindi mo kailangan ng bago dahil lang mayroon ang iba. Magluluksa si Clarita sa kanyang silid na isinasara ang pinto. Hihinto siya sa pakikipag-usap sa amin sa loob ng ilang araw. Paparusahan niya kami sa kanyang katahimikan hanggang sa tuluyan na kaming bumigay at bibilhin siya ng isang bagay. Hindi palaging kung ano ang hinihiling niya, ngunit isang bagay. Ganoon siya natutong manipulahin kami, sa mga tantrums, sa katahimikan, sa mga peking luha, at kami na gustong maging mabuting magulang, gustong maging masaya siya,
ay nahulog para dito ng paulit-ulit. Pinanood ito ni Benji ng tahimik. Hindi siya kailanman humingi ng anuman, ngunit hindi rin siya nanindigan para sa anumang bagay. Siya ay isang passive spectator sa kanyang sariling pamilya. Nang 18 taong gulang si Clarita, sa wakas ay naabot namin ang aming layunin. Matapos ang 15 taon ng pag-ipon, ng sakripisyo, ng nakakapagod na trabaho, mayroon kaming sapat na pera para sa down payment sa isang bahay. Naaalala ko ang araw na pinuntahan namin ito upang makita. Ito ay isang katamtamang bahay sa isang tahimik na kapitbahayan. 3 silid-tulugan, 2 banyo, isang maliit na bakuran na may sapat na espasyo upang magtanim ng mga bulaklak. Walang magarbong, ngunit ito ay perpekto. Ito ang bahay. Tanong ni Clarita na tinitingnan ito ng may paghamak. Ang liit naman. Akin ito, sagot ko, na nakakaramdam ng kirot sa aking dibdib. At ito lamang ang makukuha natin sa ating pinaghirapan. Bumuntong hininga siya ng labis. Umaasa ako ng mas maganda, ngunit binili namin ang bahay. Nagkakahalaga ito ng 1 milyon. Nagbayad kami ng 2.5 milyon bilang down payment, pera na inabot namin ang 15 taon upang isave, at kumuha kami ng mortgage para sa iba pa. Noong araw na lumipat kami, umiyak ako sa kaligayahan. Sa wakas ay nagkaroon kami ng tahanan, isang lugar na hindi maaaring kunin ng sinuman sa amin. O kaya akala ko. Ang mga unang ilang taon sa bahay ay maganda. Nagtrabaho kami ni Arthur upang bayaran ang mortgage. Tinapos ni Clarita ang high school at nagsimula ng kolehiyo. Si Benji ay nanatiling tahimik at malayo, ngunit tila siya ay kontento. Nagtanim kami ng mga bulaklak sa bakuran. Pininturahan.